malatag itam ta bibigat tam iuvovog na yafo nga nala ta 2 Corinto 5 2 Corinthians 5 omega futa 16 mamega futa sangoya gafu ariyak ko nga nga panunutan imaskisin ni sigung ta aningan nan natolay. Tabas kino kunnaw gari ikingwa ka ni Kristo, ariyak ko nga nangakwan sa ngoye. Isinilaman gavu nga metaday ka ni Kristo, bago nga nayaya nga pinarato, awan nga nasa idana nga katakatolay, ta natalibago nga na iyaya. Ngaming danaw ay kingwa na Diyos, ay megafukan ni Kristo, pinabalin na itam to kakofon na, ari nga na to kontra na. Yaw iuvovog na yafo, makimalo itam. Umay kamitan ni ko afo, makumag, at umaasa Panginoon na kayo po ay mangusap sa puso ng bawat isa sa amin na naririto ngayon. Kami po ay pumunta dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, hindi upang makinig sa opinion ng tao, bagkus kami po ay naririto upang makinig sa mga katuruan mula sa langit, mga prinsipyo ng aming Panginoon na dapat naming yakapin upang kami po ay lumago sa aming buhay spiritual. Kami po ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na kung saan ang aming spiritual na buhay ay magkakaroon ng pagkakataon na lumago dahil po sa inyong katuruan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magitubang itam. May nangyari sa aking PowerPoint na app na kapag isinesend ko sa tech team natin, dumaimalawang hindi yung format na isinesend ko. Kaya hindi ko lang alam kung muli nilang itinipe ito sa PowerPoint at nakaroon uli ng forma. Awat forma na. Ay kakita na padya-padya na tolay. Dati iga forma na sa nga sibilong ikatagarulyang awang na ito forma na. Yatong ipadya-padya na tolay. No manono ko arandi nga na namatay announcement umay itam tatong mana mag-evangelize itam tapeno mayam mong libro na matulay tayo po ay mag-evangelize upang may mga kaluluwa na may dadagdag sa Book of Life, hindi upang may maidagdag sa miyembro ng CBCC. Okay din, ay matutuwa din tayo kung makakasama natin sila maging bahagi ng gawain ng CBCC, subalit ang pinakamahalaga, umayirata langi. Ngayon, ang ginawa natin nung nakaraan ay nagbibigay ng mga tracts, nag-evangelize. Ang dami natin, hindi lang 1,000 ang na-evangelize na natin sa cemetery. Arila 2,000. Ngayon, ang hinahanap ko, kung sino sa kanila ang naging bahagi ng church dahil sa effort natin sa cemetery. Parang yung nabilang ko, 4 lang yung disciple ni Sam. Awang ilang asang So, ang gagawin natin, talagang pipiliin natin kung sino ang isisiran natin. Pilit tabi, kakilala na natin, yung alam natin, yung requirement natin, yung alam natin na maifa-follow up natin sila at magiging bahagi ng church natin. Awayan yari.
So, ganun ang gagawin natin. Nakanto basta mangyawa, sige, conforme bibigyan mo ang awang. Pagkatapos, ma-share, tumanggap, pagkatapos wala na. Awang na. Dapat i-follow up. Yatong ikwat nam. So, kung sino man sa inyo gusto maging bahagi ng ministry natin sa outreach and evangelism, November 1st at 2nd, umay ka mo lamang tari, o no, awaya no mapalista ta youth, no kaya no maging parte na mag-evangelize. No kaya no pa umay maluto, kasi maluto itang tari. Youth tam usually ay mag-enjoy mag-evangelize, mag-enjoy mag-fellowship tari. Yung sementeryo tang yato lamang itaging sementeryo na ano, parang Christmas pagka nga ganyan All Souls Day. Yatong ta imbitata ka mo. Kailangan natin 'yon. Kailangan tam mag-evangelize tapeno growth tapapatulan na yafo. Alam naman natin na ang tao ay kailangan si Jesus. Siguro hindi nila nararamdaman. Ngayon, alam natin ayon sa katuruan ng salita ng Panginoon at sa karanasan natin bilang mga Kristiyano na ang tao ay kailangan nila si Lord. Sa nga simidlong ikatagarulyang tolay ay nesina itolay ay yatong inakaroon tayo ng malaking problema to spiritual to kailangan tam si Jesus. Last week nituddo ay mayan nung ano man rin nituddo last week, born again. You must be born again. Ang tatlong bagay na iniyakap ko sa puso nyo ay the meaning of born again, the necessity to be born again, at the way to be born again. Kasi gusto ko, sigurado kayo na talagang born again nga kayo. Sapagkat ang prinsipyo na niyayakap natin dito sa CBCC na itinuro ko at paulit-ulit kong itinuturo sa CBCC na hindi lahat ng Christian ay born again, subalit lahat ng born again ay Christian. Manonood niya itong? Not all Christians are born again. Ngayon, all born again are Christians. O yan itong inadidya mo tam. Sa ngoye, ay follow up na ituddo ni kamo, new creation in Christ. Kailangan po natin yon dahil if a person does not already have a genuine relationship with Jesus, he is spiritually dead. Kung ang isang tao ay walang tunay na kaugnayan kay Kristo, siya ay spiritually dead, separated from God, lost, and under condemnation. At alam naman po natin ang resulta ng mga taong walang relasyon sa ating Panginoon. Isa sa mga resulta ay yung mga flood control projects. Di ba? Itong dito resulta na. Siyempre, marami pa. So, no itolay ay nesina tayafu, he is in a hopeless and helpless condition that no human effort, device, wisdom, and technology can help him. No itolay nesina ta Diyos ay sigurado umay ta impyerno yatong ikurog. Itolay to nesina ta Diyos ay awang to awayana makwa, awang to solusyon talimana, awang tumakofong tutolay tanisa. So no amount of education or technology or no knowledge can
help a person, rescue a person who is in this hopeless and helpless condition. He has a spiritual need. Meron siyang pangangailangan that only a relationship with Jesus can satisfy. So, no awang to relasyon na tolay taka ni Jesus, mega futa nadaral i relasyon na tolay turi ta na kaliwa ira ta garden na Eden nesina ira ta Diyos mega futaw nga marake nga padya-padyad na maski no ani ikwan na ay Ariana Vuluvuga ay malerang ipagayaya to naranasan na ta garden na Eden. Sitam ngamin, lahat po ng tao, we are in the pursuit of happiness. Gusto natin masaya tayo. Gusto natin maranasan ang tunay na kaganapan na patuloy. Kaya tang masatisfy tauton na davong. Sangwe, ay hinahanap po natin itong satisfaction natin at fulfillment natin dito sa alternative source of joy. Yan ay joy ta kwarto. Yari lagutan nakaproblema ay Pilipinas kasi ang daming mga tao, mababatas natin na hinahanap yari kasiyahan ta kwarto. Pero sasabihin ko po ito sa inyo at alam ko na sinabi ko na sa inyo that money can only provide options but cannot guarantee happiness. Awayan na kamula idang to option na kwarto ngem happiness ari. Ang plano ng Panginoon para sa atin is to find our satisfaction and fulfillment in Him and in Him alone. Yon ang plano ng Panginoon. That He might be the source of our meaning of life, power of life, na sa Kanya lang natin, siya ang paghuhugutan natin. Subalit, dahil tayo ay nawalay sa Diyos, hindi natin alam ang tunay na solusyon sa problema natin. Hindi na naintindihan ng mga tao that God created us, na meron po tayong vacuum inside us that nothing in this world can ever fill kundi si Jesus lamang. Maski no andi itunong. So lagi kong itinuturo dito that you can never find true happiness outside of Christ. Maski no anikwam mo kamoya aleg ikurug to pagayaya talawang ni Kristo. Kasi kunari ipatuloy itam, pinaday na itam na Diyos, to egabata tapatuloy itam, to si Jesus lamang iawayana mamanu. Awangan na to tanakwang. So ngayon, no spiritual need mo, anatanakwang ipagalegam mo, kamo ba satisfy? Kasi itolay ay ega ibagina, ega ikararwana, ega espiritu na. So, yatong ikabuuan na tolay, may body, may spirit, may soul. Ngayon, kung ang nasasatisfy po natin sa iniaalok ng mundo ay itong body natin, siguro pagustuat tang maggiraw, pagustuat tang tumakang, pagustuat tang to lugar, entertainment, ipaitang sports, pagkain, pagustuat tang, ang nasasatisfy lang po natin, ang katawan natin. Napapansin po ba natin, no, pupunta tayo sa isang lugar, siguro magbakasyon, pagkatapos ng bakasyon, mapapansin po natin
na meron pa rin tayong hinahanap. Kita na, agapagakuran na. Maski no, umay kata best to restaurant. So ano na balik ka kimi ng, parang, agapagakuran na. Amo niya ito. Sapagkat, kahit ang ating katawan ay punong-puno ng material na bagay na iniaalok ng mundo, kung hindi po nasasatisfy ang ating kaluluwa deep inside us, our soul is still crying for a relationship with Jesus. Tumangi pagkakaikararwang, alegan na irelasyon ka ni Jesus, at de taarian na mabatog na ikararwang, at de taarian na mapagustuang na ikararwang, kamu mapagustuang. Kaya po, ito ang nais kong i-share ngayon. New creation in Christ. Our spiritual position. Your spiritual position. This is purely God's work. Changed in Christ, reconciled to God. So, last week, ang pinag-usapan natin ay patungkol sa born again. We must be born again. At pinag-usapan natin ang meaning ng born again. Isa sa napag-usapan natin ay yung new creation, a spiritual rebirth, born from above, born of the Spirit. Kaya itong inabilidad ng born again. Ito po ang ating buhay kay Kristo. So, yung iikaya ko i-share, a new creation in Christ. So, itong new creation in Christ, naging born again tayo, ipinanganak tayo sa langit. Ipinanganak tayo spiritually. Di ba ang lesson natin, kailangan pagkatapos maipanganak ang tao sa flesh o numeya na tayo na, kailangan niyang maipanganak sa spirit. O yatong pagka pinanganak ka sa spirit, ang tawag dyan ay spiritual rebirth and then new creation. At yan ay nangyari, naranasan po natin dahil kay Kristo. So, ito ang new creation in Christ. Ito ang spiritual position ng bawat believer. New creation in Christ is our spiritual position. Yatong ipadyapadyatam, ngaming imangurug, yatong ipadyapadyan na born again ka mo ngaming no nangurug ka mo. At talutugan nung ikaya ko kiging ulit mana, yung spiritual position tam trabaho na Diyos, yatong number 1. Yung spiritual position tam ikaya na kagyang ay changed in Christ and reconciled to God. So pabiridat tam yung this is purely God's work. So pabalit tam to born again, pabalit tam to new creation ay trabaho na Diyos. Mawag lamang tukwatam ay mangurug. Awang to trabaho na tolay. Katulad po nung pinanganak po tayo sa ating mga magulang, hindi po natin tinulungan ang yenatam. Katamyaya, inadvisang, wala tayong naitulong. Basta nailuwal tayo. Awan to kiningwam. Ganon din po sa spiritual birth natin. Wala po tayong naitulong sa Diyos sa pagplano, trabaho na Diyos, tapamalyag, trabaho na Diyos.
ngaming ay trabaho na Diyos, pera lamang ta plano na Diyos, tumawag mo imanguruk. So yung spiritual position tam, to bago itam to pinarato, ay trabaho na Diyos lamang, awang to trabaho na tolay. The greatest news man can ever hear is he is saved by grace through faith in Christ. Ikapalyat tam ay panguruk, taalo na Diyos, kani Kristo lamang, no naginang to sinigurado na Biblia to napalyaga by grace through faith in Christ, yatong i-greatest news na patoleng. Tumawag to celebrate them. A reason, one of the many reasons why we are here every Sunday is because deep in our heart, feeling na gratitude. Kaya tang palabalak tang iyafo. So we ought to celebrate moment by moment on a daily basis for the free gift of salvation. Kaya nga pagdating ng natin, celebration natin, maparty itang to Bavi, to Baka, to Kansing, to hindi lang yun. Fireworks tang. Di ba? Nagpapa-fireworks tayo, kada taga-CBCC, dahil sa kanilang kagalakan, makansyong, ma-fireworks, fiesta, aru mapapicture. Kasi tayo po ay nagagalak sa free gift of salvation. Dahil alam po natin na sigurado ligtas tayo at ang katuruan ng ating Panginoon, kung tayo po ay merong kaugnayan sa Panginoon, ay kailangan natin pasalamatan ang ating Panginoon sa anumang kaparaanan. Ikarwang tuddo na Biblia, papokan tumapya itambor. Tayo, kurang pagkatambor, kailangan natin ng huitis Di ba? Pagaluan no piang-piang. Pagunyan no trompeta. Pagunyan no arpa. Bakansyo ka mo tumagalo. Fiesta nga. Meron ba fiesta to nananahimik tayo? Gusto, ito, matawitan lamang. Fiesta nga. Kaya nga tayo, kaya itang na fiesta, dahil alam po natin na itong CBCC ay gawa ni Lord. Amen po ba? Itong CBCC is founded in Christ. Meron kasing mga churches dyan sa labas, na mukhang church lang. Kakita na lang na church. Pero ang pundasyon, hindi naman si Kristo. Kakita na church, pundasyon na founded by hatred, by envy, by jealousy, founded on evil motives. Huwag po kayong maging bahagi sa ganyang klaseng iglesia. Ito, ang CBCC, sa loob ng, pigaya years nga na, mag-apat na dekada nga ng CBCC. Actually, nung kinompute namin yung gastos natin dito, sa preparation natin, pigaya Rivita, 0.6 million
ang ginastutam. Ngata, masaya tayo. Anong gagawin natin? Piga? 0.6 million. Anikwatam. Amugatang i-fireworks. Amen. Pinagmus. Kini siya. Abuka mo sa umi siya ay fireworks ng pero mas pagtubaga. Kapag si Ina, maggawa nga tayo ng fireworks na simulan natin sa alas 6, matatapos sa alas 6 ng umaga. Masaya itang Kasi gawa ito ni Lord. Yung relasyon po natin is a free gift from God. Kaya nagpapakasaya tayo. Kung may mga taong nagpapakabalyo sa bisyo, tayo din nagpapakasaya sa gawa ni Lord. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon dyan. Itong spiritual position, naging new creation tayo, born again tayo, may lugar tayo sa langit, ay purely trabaho ng Panginoon. You are not saved by works. You are saved for works. Ulit ko kaging, born again, we are not saved by works. We are saved for works. Kasi, yung problema i-share tam to gospel. Ang doktrina ng ibang iglesia, ang kaligtasan ay faith plus good works. Ang verse nila ay faith without works is dead. Sila ay tinatawag nila nating out of context ang pagkaintindi sa Biblia. Sa Efeso 2, Babega Futash 8, Adeta 9, Adeta 10, inatabi Efeso 2. Sige, inatam Efeso 2, Babega Futa 8, Adeta 10. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ngayon, yung good works, kailangan lang natin ilagay sa tamang lugar. Yung iba, parang yung kalesa at kabayo takabagan, pagka makalesa ka, ang nauuna siyempre kabayo, hindi kalesa, ibagolo kabayo nga na so, katalikog. Dapat, kabayo ta arubang, kalesa talikog. Ganon po, kaligtasan, faith muna, pagkatapos, ang resulta ng pananampalataya ay mga mabubuting gawa. So, ulit ko kiging, awang tutolay tumapalyag tatrabaho na laga pa. Bakit? Kung maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa, bakit kailangan pag-ipako si Jesus sa krus? Si Apostol Pablo na nga. Si Apostol Pablo, ta Roma 7, sinubukan niyang baliktas sa pamamagitan ng kanyang sariling mabubuting gawa at sa pamamagitan ng kautusan.
Ani na si ni Apostol Pablo kasi ang alam at katuruan, doktrina ng ibang mga iglesia, dahil sa mabubuting gawa, pagsunod sa kautusan, maliligtas itulay. Si Apostol Pablo, sabi niya sa sarili niya, ay Pharisee of the Pharisees. Ikapyanang to Pharisee. Scholar si Apostol Pablo. Patungkol ta rasa na, Hudyo ngayon, scholar, religyoso, pariseo, antigo na Biblia, ngayon, ilan na ikautusan sapagkat alam niya sa pamamagitan ng kautusan maliligtas ang tao. Sinubukay niya maligtas sa pamamagitan ng kautusan sa Romans chapter 7. Kikil na, bakit kaya? Sabi niya, I do not understand my own action. For I do not do the things I want, but I do the very things I do not want. Natatamba ako ni Apostol Pablo, persak ko imaligtas, sumunod ta kautusan. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Subalit yung ang ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Sapagkat meron po tayong sinful nature. Kaya kahit ilang New Year's resolution ang gawin mo, maski no anikwam mo, kamuya sunod ilo. Hindi po natin masunod lahat ng kautusan. So sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng kautusan, yung kautusan kasi na akala po ng nakararami, talakwang to religion, na makakapagligtas, walang magawa yan, sabi ni Apostol, si Santiago mismo. Si Santiago, para daw yung salamin na nagsasabi, marumi ang mukha mo. Yun lang ang sasabihin niya. Pero wala lamang kamay, parang salamin lang yan. Walang kamay ang salamin, natatanggalin yung marumi sa mukha mo. Piano, lima na espejo, marita mukha mo asata. Awang Sa sinful nature natin, subukan mo, yung may mga sakit dito. Halimbawa, ano sakit mo? Parang naubo siya, tambaga ko do. Masigrilyo ka o nawang? Dua piketi kada agaw. Ganito. Yema mo na masigrilyo. No masigrilyo ka pa ka. Kamu nga naman oli niya kang. Anong gagawin ng tao? Kasi makasalanay siya. Ang tinatanggal si doktor, hindi tinatanggal ang sigarilyo. Maski anikigin na doktor, kasi sinful nature tang katangya sunod. Yung sinful nature naman natin, kahit gusto natin sumunod sa Panginoon, gusto nating mahalin si Lord, gusto natin paglingkuran si Lord, subalit hindi natin ginagawa yung gusto nating gawin, sapagkat iba ang itinuturo ng laman natin. Our old nature, our sinful nature is prompting us, tinutulak tayo, nag-uudyok sa atin ng gumawa ng masama. Kaya hindi po natin nasusunod, yari kautusan. Tignan mo sa last part ng Romans chapter 7, dahil frustrated na si Apostol Pablo, hindi niya maligtas sarili niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ultimo parte na Romans chapter 7. Sabi niya, praise God! Dahil kay Kristo, nagkaroon siya ng kaligtasan by grace, through faith.
So yung kaligtasan po natin hindi sa pamamagitan ng gawa. Sitam ngaming para maipaliwanag po natin ang gospel na tunay na maliwanag sa iba, kailangan maintindihan po natin, pinipinihahanda ko ang puso ng bawat isa sa atin patungkol sa born again, patungkol sa new creation in Christ. Kung hindi po natin naintindihan yan, hindi po natin ipapaliwanag itong paniwala natin patungkol sa salvation. Alam ko na napaka-basic nito. Dapat itinuro ko ito nung first few years ng CBCC. Bakit pagkatapos ng 33 years, itinuturo ko pa rin? Kasi kailangan. Pagka-bonus ang to born again ka mo maski ari. So, sasabihin ko, you are not saved by works, you are saved for works. So, ang spiritual position natin na bago tayong creation o nilalang in Christ, yan ay purely God's work. Megadwa, so, yung in new creation in Christ, to spiritual position tang ay changed in Christ. Yatong ikebalingan na. Natalibago. The moment the Spirit of God indwells a person, that soul is regenerated. So, ito lay numinay sa Espiritu Santo, yaya ay na-regenerate. Higin na Titus ni Apostol Pablo kani Tito, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Titus 3:5. So, yung mga tunay na born again, na ang buhay nila may kaugnayan kay Jesus, ibig sabihin nito ay transformed life, changed in Christ. Natalibago ka ni Kristo. Ngayon, kung ikaw tunay na Christian at ang banal na Espiritu madyang tafutong nananahan sa puso mo, masingang ta kono nagamud. The fruit of the Holy Spirit is manifested in your life. Ta Galatia 5:22. Tignan nga natin ang Galatia 5:22. Oh yeah, Galatia 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Balikan natin. Yari all 22. Yeah. No Christian ka, kung kine-claim po natin na Kristiyano tayo, makikita po sa buhay natin. Masingang tawa, buhay tam, ga-i-love tam. Yan, tignan po natin kung may bunga ang banal na Espiritu na nananahan sa buhay natin. Itang ano, bunga na. Ba i-love ta puso mo? Ba i-joy? Ba i-peace? Ba ipapasensya? Kindness, sipo, goodness, mapiato katakatolay, kapasikal. No, ito manog. 23.
gabay gentleness, self-control. Ngayon, kung sinasabi natin, Kristiyano tayo, tagalangit tayo, may kaugnayan tayo kay Kristo, yan ay makikita sa buhay mo. Kung lahat ng yan wala sa buhay mo, hindi ka Kristiyan, wala kang bunga. So, siguro, you have a religion, but you do not have a relationship with God. So, kung tatanungin po natin ang ating sarili, ano ba palatandaan? Ani paningan lang to Christian ka, Galatia 5:22. Hindi na dinidikta kung ano ang bawal, kung ano ang tama, ano ang mabuti. Hindi na. Kusang lumalabas sa puso mo. Kusang lumalabas sa mga disposisyon mo, sa responses mo sa buhay. Kusang lumalabas yan. Kung wala lahat yan, kailangan pagdudahan natin kung tunay nga ba na tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Kasi, yatong ibungana. Kaya nga kahit anong effort natin, natulungan yung walang kaugnayan kay Kristo, maski no anikwam mo, daral pa rin yan. So, sangwe, ikatunungan natin, tinanggap po ba natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Meron po bang pagbabago? Di ba, natutunan natin last week, hindi po natin makikita ang banal na Espiritu, ang pagpasok sa buhay natin. Subalit, nararamdaman natin ang epekto katulad ng hangin. Hindi natin makikita ang hangin, subalit nararamdaman natin ang epekto. Ganon, no born again ka, no meron kang tunay na kaugnayan kay Kristo, nararamdaman mo epekto na tapatoleng. Ngayon, kung walang epekto, kakata CBCC, para barkada lang, para baguto friends, para baguto tratrabaho, masaya. Akan to Christian ka. So, wala ka, awan to ganas mo taganog na Diyos kasi akan to Christian ka. So, i-Christian, relasyon na tayo to trabaho na Diyos, natalibaguyay niya, the old has gone, behold, the new has come. If anyone is in Christ, dana ay napasanga na, ay sinalyan na simital ibagu. So from old nature to new nature. I-Christian, to relasyon na tukurog ka ni Jesus, gada na to katakatolay na, sangwe, turita na Christian, bagu to katakatolay na. Ngayon no, kaya mo to Christian ka, gada na to katakatolay, puro daan na lamang. Kamuli yan na uli. Dapat bagu to nature mo. Yung bagong nature na yan, walang ibang hinahangad, kundi bigyan ng kaganakan ang Diyos. Walang ibang hinahangad, kundi ang kaharian ng Diyos. Paglingkod sa Diyos. Gawain ng Diyos. Pagdasal, paki-fellowship, lahat yun ang hinahangad na baguto Christian. O baguto na relasyon na tayo. Sabi ni Apostol Pablo, inatam 2 Corinthians 5:16. 2 Corinthians 5:16.
Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. So, kaya nagiging niibig pong sabihin ni Apostol Pablo, no Christian ka, your old nature's view of Christ, your view of men, and view of life is changed to God's perspective. Basta no mag-Christian ka, dumaan ningan na mo ganug. Dumaan ningan na mo ka ni Jesus. Dumaan ningan na mo kisatolen. Dumaan ningan na mo patolay. Yun. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan po sa atin, ay meron pong pagbabago sa ating pananaw kay Kristo, pananaw sa kapwa nating tao, at pananaw sa buhay. Sabi ni Apostol Pablo, nung naging Christian ako, sabi ni Apostol Pablo, nag-iba ang pananaw ko kay Kristo, nag-iba ang pananaw ko sa kapwa kong tao, at nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Di ba, itinuro ko noon na ipananaw na tolay, ang pananaw ng tao, ang tunay na successful na buhay, kung gaano karami ang naglilingkod sa iyo. Yari 20 matrabaho at balay da, dumai mapakang, matkagig, 20 matrabaho. Wow, sana all. 20 kasi alam, iri ko yatong ipananaw talaga ng old nature natin. Sinusukat natin, yari success na life, no piga imaserbi, tani ko. Ngayon, kapag ka-Christian ka na, we do not measure success na life by the number of people serving us, but we measure success of life by the number of people we are serving. Kung gaano karami ang pinaglilingkuran natin, hindi kung gaano karami ang naglilingkod sa atin. Mag-iba ang pananaw mo. Yuri all to nature mo sa nga kamo pagka nakilala si Lord. Sa nga kamo pagka to born again ka. Pare-pareho itolay. Halimbawa itolay. Karamihan, old nature na tolay. Pagka itolay, pinagdilin kurang ka, atratat na ka tumapya, pakanad na ka, paserbyad na ka, matduda ka nga nata. Matduda ka kasi ang tao naglilingkod, pagkatapos binibigyan ng attention, pakanad da, itolay ito, egga pamakapyanad da. No, basta pakanan na ka na tolay, tamfulan na ka tumapya, egga pamakapyanan na tani ko. Sini itolay ta ito nagdavong. To, basta tamfulan na ka, pakanan na ka, serbyan na ka, idukan na ka, to awang sangaw to kaya na ni ko. Kaya nga sabi ni Solomon, kung may nag-invite sa'yo, lagyan mo na ng dagger, lagyan mo na ng punyal, iway lalamunan mo. Pero kamo kumang tutakaro, tatukyat na kasangutak ka mo. Yatong ay ta old nature na tolay. Di ba yun ang old nature na tol? Subukan mo. Bisitang. Pagpasok sa bahay mo, inamulabi, no tanono mo, atanang, edukado, inamon makasta to baso. Inamon makasta to baso, inamon makasta to pigang, kasi kunari nature na tol. Ngayon, kung
inam mo, awan to edukasyon na, awan to amam mo na, conforme nga na ta, o yan na ta. Di ba? O no, addi sa ngawe. Yari problema, no, addi sa ngawe. Kapag ka ang mga magulang may pumasyal na binata sa kanilang anak, dalaga, itatanong ng mga magulang, ano bang natapos niyan? O, yari, ani nabalin na yatong, gatrabaho na yatong, ani kafamilya na yatong. Lahat ng katanungan na yan, tinatanong yan, tapeno i-determine da kung respetuhin ka o hindi. Inadalabi, andi, binalib mo, trabaho, kwartong tanawan ka, naka-irespekta. Kung natong i-old nature. Ngayon, bago to nature, kigin na, ariyak ko nga na inang itolay ito kagitana, aningan na natolay. Napalitan, no nag-Christian ka, matalyang imatang to, ipaningan na mo kita, napaningan na ni Jesus. Halimbawa, ako nagda-drive dyan. Umayta, takarton. Takaru, umayta infierno ka, biga pa. Yun ang yari paningan na ako tatulay. Karo na umayta infierno. Kawawa. Sige, doon ni Vita, kawawa naman sila. Hindi nila alam ang katotohanan. Ay, kung may mga ibang Christians, pagka may nakitang tao, tapos ang daming hawak na pagkain, pagkatapos, sana all. Duma, ipaningan na Christian, alakan to Christian tapat tulay. No, hindi na bago yung pananaw mo, baka akan to Christian ka. Kasi i-Christian, manguli pananaw na tangaming nga parte na patuloy. So, no nabalik ka to Christian, you begin to build your life around God's kingdom. Ang binibilang mo, ilan na nasiran mo, ilan na na-disciple mo, ilan nang na-bless dahil sa ministry mo. Ilang buhay, nakinabang dahil sa iyo. Yon ang binibilang mo. Ako, binibilang ko, ilang church na ba na i-plant natin? Ilang pamilya ba ang natutuwa, naligtas, naayos, ibuhay na dahil sa atin. Kasi at the end of the day, taday lai pakyavu, are you good o no bad? Tao tapatolay. So, ano makatrugatad, dela akan to, si Tonang Yamo, ani sinisima mo, pigaganay siya. No makatrugatad, dela pakyavu, good ka o no bad? Tatong nga agaw. Yato lamang. So, matalyang change person kognayan na ka ni Jesus. Yatong spiritual position tam. Natalyang itam from bondage to freedom. Dati, nahihintunan ang Kristiyano sa kalagayan ng mga Israelita nung nasa Ehipto sila. Pagkatapos lumabas sila mula sa pagkabilanggo sa Egypt at tungo sa kalayaan. Ganon din po ang Kristiyano. No, akan to Christian ka, bilanggo ka na old sinful nature mo. Pagka, yan pa mo nga na rin masugal. Mate nga, arayno ka ko masugal. Yan mo naman sigarilyo. Mate nga, ano ka ko masigarilyo. Kanit nituloy-tuloy na, inatay ta sigarilyo. Yung mga bilanggo, hindi natin alam na may deadly unseen prison ta life ta. Yan destructive pattern of behavior. Yuri marake ito ko behavior mo tumambano tolito hindi ka nakakahulagpos. Christian ka, the spirit of life will set you free. The spirit na bondage. Yari si kami yan isugal, tagakatabiyungan kami laguhan. Mas sugal kami ta umaad, ta fugag, sa kuno gabi nilo kami.
Ay, inuman mi to ko ato, binarayang eh. Di ba, ano nga gani, yung bilog. Akan to bilog inuman mi eh, 4 kantos. Pagkatapos, 4 kantos, hindi yung apa kami natakwan, nagitara demi. Tigisa kaming 4 kantos. Hindi lang tigisa. Katang menlaw no ko, katang menlaw no 4 kantos lamang. Ani po, amungat tang tubir. O tawag doon, virgin. O, hindi yung maliit na kwa, na beer. Yari kwa, beer grande. Si Pastor Eyo nga, so no menlaw. Mapapulbos. Idadato. Kan chawami. Napelo itang lagoy, palsang lalo ilotang. Kaya nga tayo uminom para malasing pinatatanggal mo yung kalasingan mo. Yari, buhay mi. Sino nagsabi sa akin na tanggalin na yan? Sino nagsabi sa akin, nagdikta sa akin na dapat layuan na hindi? Kusang lumalabas sa buhay mo, gawa ng banal na espiritu na nananahan sa iyo. God will set you free from bondage to freedom. Mula doon sa curse to life mo, mula sa sumpa, tungo sa pagpapala. Talyan na yan po ipatuloy. So, yatong ay trabaho na Diyos, yat baguto pinarato, new creation in Christ, trabaho na Diyos. Pangalawa, katalibaguta patuloy. Ultimo, reconciled to God. Our spiritual position ay reconciled to God. You were once an enemy and alienated from God, now a friend and an ambassador of Christ. Inatamyari last two verse 2 Corinthians chapter 5 and 18. 18. So, ngaming danaw ay kingwa na Diyos. So, ang 17, pwede natin balikan ang 17. Yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, bago ka to Christian ka, born again, idana, awangan na, ibago ay yatong isimilong. Kigin ni Apostol Pablo, ngaming yaw, now all things are of God. So, alam natin, ito ay purely God's work. Ngayon, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So, ang pagiging new creation in Christ, yan ay spiritual position natin at tayo ay naka-reconcile sa ating Diyos. Dati, kaaway tayo ng Diyos, nawalay sa Panginoon. Now, tayo ay naging friend ng Panginoon at naging ambassador ni Kristo. We were given the ministry of reconciliation. We are not saved to sit back and wait for His coming, but we are saved for a mission. Na-reconcile tayo sa Panginoon, ligtas na tayo, may kaugnayan sa ating Diyos, subalit, binigyan po tayo ng Panginoon ng layunin, ambassador itam. Itrabaho na ambassador, ibaggitam i Diyos, ana agalat tam ito lay to makirelasyon kapaka ni Jesus. Yon po ang trabaho ng ambassador. Yuri ibagking taday to nasyong ay bakas na to trabaho. Respetado, ambassador. So, hindi tayo basta naligtas. Naligtas at binigyan ng mission. At ang mission po natin ay ambassador. Meron po tayong kakilalang ambassador sa Canada. Ay ambassador na Philippines.
taga Santa Maria. Taga Santa Maria, ambassador ta Canada. Filipino ira among Filipino, awan to i-schedule basta maluto sa gabi, agalat na ka nga na. Akando dati, ilistada sa kwa, save the date. Ari, Filipino, maluto sa gabi, ay galat na lang, si kwa. Agalat na si, hello, amba, nga ganat na ka ni ambassador, amba. Hello, amba. Kumangit ang sungwet ang balay. Naluto nga. Kikin ni ambassador, ambassador nga pa, schedule no pa ngayon. Nakarukwak ko. Lugaring no ipangaganan na Filipino, amba. Ambassador nga pa, irespektada pa ngayon. So, yung itrabaho to niyawa na Diyos na nitang ambassador, respetado to trabaho, ang layunin, sitam magibagki, talangi. Yung last two verse, yan diyan ta 19. Yan i-verse tam. Balikan natin yung verse natin. 19. Sa 19 nga na. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespass to them, and has committed to us the word of reconciliation. So God committed to us, ang ibang translation, the ministry of reconciliation. Yon ang ibinigay sa atin. Ang nagbigay sa atin ng ating ministry sa paghahayag ng salita ng Panginoon, hindi si BCC. Kapag ka-Christian ka, binigyan ka ng Panginoon. So ang katanungan ngayon, kung Christian ka, kung tunay na may relasyon ka kay Jesus, ilan na ba ang nabahagian natin ng gospel? Meron bang kahit isang tao lang na naging Christian dahil sa iyo? Gabain na baling to Christian, ambassador ka Si ko mangibagi, tayafo. Meron bang taong naging Christian dahil sa iyo? No awang, Kimo Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon maibahagi ang ebanghelyo. So if anyone, sa conclusion natin, if anyone is in Christ, he has a new nature and he walks in newness of life. The fruit of the Holy Spirit, so no sinilamang iegaka ni Kristo, nitaday ka ni Kristo, egabaguto katakatolay na. Masigang sa itrabaho na Espiritu Santo na talibaguya itutulay. Your life in Christ has the power through the Holy Spirit to overcome your old nature and accomplish God's purpose in your life. So your kegan espiritu taniko, gafot ang relasyon mo ka ni Jesus, ipakapangwang, tapeno patulukan mo ibagim, imaraki ito katakatolem, na awayang itupal, igandog na Diyos. The Holy Spirit empowers you to serve God in a way that glorifies Him. Kasi born again ka. So, kung mag-itam tayafo, makimalo itam. Afu, may kamitan ni ko, idasal mi to, yaw inagin namin to uvovog, ay manawag, to makomprendi mi, to itolay, ay awaya na mabaling, to bago to pinarato, gafu tapangurog ka ni Jesus. Tapangurog lamang afu. Nukurugam mi, to si Jesus inatay ta krus para taliwa mi, alawa kami tapatolay mi, ay sangaw no madyang i-espiritum tafuto mi, talibagon na ipatolay mi. Iligtas ira, natalibago to futuda. So dinadalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, na dahil kiniklaim po namin, sinasabi namin na meron po kaming kaugnayan sa inyo, alam po namin na may kapangyarihan ang bawat isa na may kaugnayan kay Kristo upang magampanan ang layunin na iniatang po ninyo
sa aming balikat. Ipagkimalo mi to matolay kami to bago to tolay para ta gloryang para ta honor mo. To ilayunin mi ay para ta ni po. Tayaw idasal mi tangagan ni Jesus. Amen.